ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nga inaasahan nitong si Vanessa na magkikita sila ng ina nitong si Angel sa mismong puntod ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito ay hindi nga ngayon inakala nitong si Vanessa na buhay pa si Aling Merly. Mahabang kwento subalit pinaiklina ni Aling Merly ang mga dahilan kung bakit buhay pa rin siya hanggang ngayon. Subalit paliwanag ni Aling Merly na matagal na umanong wala si Angel dahil ang nakikita ngayon ni Vanessa na humahabol sa kanya ay itong si Kiara. Kaya naman hindi ngayon makapaniwala si Vanessa dahil Kiara din ang binabanggit ng huling sabi nitong si Mr. Guerrero. Kaya naman wala ngang kamuwang-muwang si Vanessa na ang kanyang kapatid na inaakala ay ito palang si Kiara sapagkat hindi pa rin nakita ngayon nitong si Vanessa ang tunay na itsura ng kanyang kapatid dahil mahabang panahon nga na namalagi si Angel sa tahanan ng mga panganiban. Maraming kaso si Angel na isinaalang-alang ni Vanessa subalit sa huli ay tatraydo rin pa rin pala siya nito. Kaya naman nakapagdesisyon na itong si Aling Merly na patakasin na si Vanessa at siya na lamang ang haharap dito kay Kiara. Kaya naman nagulat itong si Angel nang makita niya muli ang kanyang ina dahil matapos ng sunugin ni Angel ang lumang bahay nila noon. Kasama na rin sanang matutusta itong si Aling Merly, subalit nakatakas ito. Kaya naman sa pagkakataong ito ay hindi napapayag itong si Vanessa na makakapanakit pa itong si Angel. Agad siyang tumawag kay Lorraine at Fonz, humihingi siya ng tulong. Oras na umano para malaman marahil ni Marco ang tunay na estado ng kanyang utak. Kaya naman, agad-agad, pumunta nga itong si Vanessa sa pamamahay ni Fonz. Doon ay ikinuwento niya ang lahat. Kaya naman habang namamalagi si Vanessa sa pamamahay ni Fonz, ay wala namang kamalay-malay itong si Vanessa na mauuwi na pala sa hukay ang buhay ni Aling Merly. Kaya nagdesisyon itong si Vanessa na isama si Fonz at itong si Lorraine. Doon ay babawiin umano nila si Aling Merly. Alam nitong si Vanessa na gagawa at gagawa ng karahasan itong si Angel para mapatahimik ang kanyang ina. Samantalang, imaginary friend na lang pala ngayon nitong si Angel, itong si Kiara, sapagkat sa mga ilang ulit niyang kinakausap ay wala naman talagang tunay na Kiara at kathang isip lamang ito ni Angel dahil sa matindingan niyang inggit dito kay Vanessa ay nagkaka-hallucination na nga itong si Angel. Sa pagkakataong ito ay dito nga tinalian ni Angel ang kanyang ina. Sinigurado niya na hindi na ito makakatakas. Naghukay ng naghukay si Angel hanggang makagawa siya ng naturang hukay at dito niya inilibing na buhay si Aling Merly. Ilang beses nga nagmamakawa si Aling Merly sa kanya na wag munang ituloy nitong si Angel ang kanyang balak. Madadagdagan lamang ang kanyang mga kasalanan kung kaya't hindi pinakinggan ni Angel ang mga paliwanag ng kanyang ina kahit na masyado ng kawawa ang sitwasyon ni Aling Merly sa mga kamay nitong si Angel. Kaya naman habang inililibing ni Angel na buhay ang kanyang ina ay dito naman tahimik na nagmamanman at nakatago lamang itong si Vanessa, Fonz at Lorraine dahil matapos ngang lisanin na ni Angel ang naturang lugar ay agad nga silang nagpulasang tatlo at dali-daling ang hinukay ang nagmamakaawang si Merly. Kaya naman dali-dali nga kinuha nila Vanessa, Fonz at Lorraine si Aling Merly at inuwi ito't dinala sa ospital.
pinababantayan na ni Vanessa sa mga kapulisan si Aling Marley dahil siguradong gagawa ng paraan itong si Angel para makaganti hindi lang kay Aling Marley kundi kay Vanessa at sa kanyang pamilya. Tinawagan na nga ni Vanessa si Marco upang mag-usap silang dalawa. Ikinagulat ni Marco na maayos na ang kanyang pananalita. Ngunit hindi nga nagpaliwanag itong si Vanessa dahil mas importante umano na magkaharap sila. Tsaka niya na lamang ipapaliwanag ang lahat kung nandito na si Marco sa lugar na tinutukoy ni Vanessa. Kasama ni Vanessa sa mga pagkakataong iyon, ito si Aling Marley. Sinabi nga ni Aling Marley na masyado umanong mapanganib ngayon itong si Angel dahil ang Angel na kapatid nitong si Vanessa ay hindi umano ang nasa tunay na katawan nito kundi umano si Kiara. Marami umanong ginawa itong si Kiara para maagaw ang lahat sa kanyang kapatid upang magamit niya ito dito kay Vanessa dahil inggit ang nag-udyok dito kay Kiara para gawing masama ang lahat. Kaya naman dito ay nahimasmasan si Marco. Naniniwala si Marco na ang lahat ng nangyari sa kanyang pamilya ay kagagawan nga nitong si Angel. Kaya naman magbabayad itong si Angel. Kaya dito na hinalughog ng mabuti ni Vanessa ang lahat ng mga importanteng ebidensya na iniwan ng ama ni Marco na itong si Carlito Panganiban at sisiguraduhin umano ni Vanessa na walang kahit anong ebidensyang maitatago at ilalantad ito sa mabilis na panahon. Kaya sa pagkakataong ito ay kikilos na si Vanessa. Tutulungan siya ni Marco at ng kanyang kaibigang si Lorraine na isa ring abogado. Kaya sa pagkakataong ito ay dito na wala ngang kamalay-malay itong si Angel habang umuwi na siya sa pamamahay ng mga pananganiban na may alam na itong si Lexi at Marco sa tunay na estado ng pagkatao nitong si Angel. Subalit hindi nga sila nagpahalata para na rin sa kaligtasan nilang lahat at nitong si Mikay.